authority. Come on, all the people of God, say, we're worthy. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's pour our heart to the Lord. Let's give everything. Hallelujah, all our strength. Hallelujah. You deserve the glory. Oh, glory to your name. Yes, Jesus. Oh, Lord, I worship you. I worship you and bless your name. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, come on, be upon us, oh God, this morning. Continue to dwell in us, oh Lord Jesus. We welcome you in this place, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you praise. Hallelujah. Yes, Lord, thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for being among us, oh Lord God. To really, Lord God, that you are through in your word, O Lord God, when there are 2 or 3 gathered in your name, you're in the midst of us. You're in the midst of them. Lord, truly, we sense your Holy Spirit. We sense your touch and love, O Lord God, in this room, O Lord God, in your house, O Lord Jesus. Salamat po. Salamat for giving us the ability and capacity, O Lord God, giving us the strength, O Lord God, so that we can come, O Lord God, all together as one family to worship you, to magnify your name, and to give glory to your holy name, O Lord God. Lord, thank you for giving us this day where we can give you thanks. We can offer our lives to you, Lord God. Lord, we just want to thank you because yung protection mo, it's always there. Yung guidance mo, Lord God, yung directions mo, Lord God, is always there. O Lord God, patuloy niyo po kaming sinasamahan. Lord, pagpalaan niyo po, O Lord God, ang aming pong gawain this morning. Lord, once again, we come and humbly before you, O Lord God. Lord, continue to search our heart, our deep within us, O Lord God. The depth of our heart, O Lord God. You know our lives. Only you, O Lord God, can see us, O Lord God. Lahat po na aming pong kamalian, lahat po na aming mga wrong decisions, wrong motives and attitudes, O Lord God. Lord, I pray that you will continue to change us, continue to forgive us, O Lord God. Continue to take it away and remove any iniquities, any transgressions in our lives, O Lord God. Take it as far as from the east, from the west, O Lord God. Hayaan po, Lord God, ang lahat ng aming pong gagawin. Magbigay lamang po, Lord God, ng kalwalhatian, O Lord God, sa iyong banal na pangalan. Lord, help us, all your people of God here, O Lord God, with one accord, with one spirit, with one heart and mind, O Lord God, na ikaw lamang po mabigyan ng kalwalhatian sa aming pong kalagitnaan. Lord, today, this morning, as I'm going to deliver your message, O Lord God, Lord, guide me, help me, O Lord God, lead me, O Lord God. Let your word will be preached, O Lord God, according to your will. Hindi lamang po yung kalooban kong masunod, O Lord God. Lord, give me the right words, give me the right motives, right heart, O Lord God. May share ko po, O Lord God, ang iyong salita with authority, with power, with convictions, O Lord God, sa lahat po na makikinig. Salamat po, Lord God, at ganun din sa mga kapatid po namin who join us through online. Lord, I pray that you will continue to bless their lives, O Lord God. Kung patuloy po namin naranasan yung banal na presensya, allow them, O Lord God, to feel your heart, your love, your blessings, your protections and wisdom, O Lord God, over their lives. Saan mang pong lugar sila naroroon. Salamat po sa mga kapatid po namin na inuna po, O Lord God, ang iyong kalwalhatian, ang iyong gawain this morning, O Lord God. Salamat po sapagkat kayo pong patuloy na kumikilos at gumagawa po, O Lord God, sa aming pong kalagitnaan. Lord, we continually rebuke the scheme of the enemy, the attack of the enemy, O Lord God, in this place upang hindi namin patuloy na malaya namin mapakinggan ang iyong salita. Lord, I pray na kayo pong patuloy na magwasak at patuloy na mag-stop, O Lord God, sa anong pang gawa ng kaaway sa lugar na ito. Hayaan mo kailangan po mag-feel, O Lord God, let your Holy Spirit continue to fill this place. Let your love
love, let your glory, O Lord God, continue to surround us, O Lord God. Kayo lamang po ang aming ini-invite, O Lord God, na mag-rule at mag-reign, O Lord God, over this place. Salamat po sa mga kapatid kong ito na inuna ka sa lahat ng kanilang bagay, Lord God. Sa kabila ng kanilang mga kabisihan, sa kabila ng kapaguran, O Lord God, despite of everything that they are busy, O Lord God, in their lives, oh God, nandun pa rin ang kanilang dedication, ang kanilang engagement, oh Lord God, to seek you, to know you, Lord God, to hear your word this morning po, Lord God. Salamat po, Lord. We continually dedicate to you, Lord God, the rest of the day. Ano mo pa yung aming mapapakinggan, ano pa yung pong gagawin, hayaan pong gawin pa namin to with love, with compassion, so Lord God. Salamat po. We give you glory, we give you praise, honor, and thanksgiving. For you alone deserve the highest praises, glory, and honor, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen and Amen and Amen. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, can we call on our kids as we're going to send in their places, in their rooms, para sa nilang Bible study po. Hallelujah. Nasaan po yung iba po nating kids? Ayan. Yung iba po naming kids, katulad po ng aking pong anak, na stay po sila sa kanilang bahay. Something happened. Something came up po. Ayan. Alam po naman po natin, the weather ay patuloy na bumuhos ang snow. So, expected na po yung mga ganong scenario po. Sige po. Nasaan po iba po nating kids? Can we pray for them? Can we stretch forth our hands and let's speak blessing and pray for our kids po. Hallelujah, hallelujah, Lord God. We worship you, we bless you, and we honor you, Lord God, this morning. Thank you, Lord God, for these little children that you brought us here, Lord God, to listen to your word. I pray that you will continue to bless their lives, oh God, at their young age. Allow them, help them, oh Lord God, to know you more, oh Lord God, how grateful, how faithful, and how you love them so dearly, O Lord God. Hayaan pong yung kalooban ang patuloy pong masunod sa mga batang ito, Lord God. I know, Lord God, that you prepare them a good plans, O Lord God, for their lives. Hayaan mo po, Lord God, na lumakad sila according to your will, according to the path that you have prepared for their lives, O Lord God. And Lord, to us, O Lord God, as a parent, O Lord God, and also elders in this church, O Lord God, help them, O Lord God, allow us, O Lord God, na impress namin sa kanila yung mga good teachings, good example, O Lord God. Hayaan mo, O Lord God, sa aming pong buhay, makita nila, Lord God, ang tunay na paglakad as a true Christian believers, O Lord God. Salamat po. Salamat sa kanilang mga buhay, O Lord God. Truly, their lives is a gift, O Lord God, for the parents and for everyone, all of us here, O Lord God. Salamat po. Lord, we send them with love. At ayaw mo yung teachers nila na magtuturo po sa kanila, O Lord God. Guide them, teach them, O Lord God. Give them more love and passions to teach these little children, O Lord God. Salamat po. At ayaw po ang presensya mo, patuloy po nilang maranasan, O Lord God, sa kanila pang pag-aaral ng iyong salita. We give you glory, we give you honor, praise, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen and Amen and Amen. Ayan, God bless po sa ating po mga kiddos. Good morning. Hallelujah. Parang di kinakabahan na. Confident. Salamat po sa Panginoon for giving me the privilege and opportunity na makatayo po sa harapan ninyo, sa presensya po at habag ng Panginoon. Akala ko po ay hindi na po kami makakadating. Akala ko po ay hindi ko po maitutuloy ang aking pong pag-share na ito. Dahil kagagabi pa lamang po iniisip ko, Lord, meron na namang forecast na mag-snow, too much snow is coming and falling down po. Falling down, talaga naman talaga naman po sabi ko, Lord, alam ko, gagawa ang kaaway para hindi po matuloy yung aking pag-share this morning. But thanks be to God dahil nagtagumpay po ang Panginoon. Ako po ay sinundo ng ating pong kapatid, ng ating mga one of the member of SOS, talaga namang ready every time they need your help, they're willing to help everyone po para tayo isunduin, para tayo ay patuloy na marating po sa church. Salamat po sa buhay ninyo. You know who you are. And I just want to thank the Lord for your life. And for everyone po sa mga SOS natin, talagang they are aware and alert po na kapag po may everyone who needs help po, they're ready to rescue us. Ayan, para mga 911 lang, di pa ba? Just call 911 and they are talaga naman so quick na pupunta sa ating pong lugar para tayo ay ihatid or isundo po. Salamat po sa buhay ninyo. Yan, today,
Hallelujah. This morning, we're still in the month of December. So ang ating pong theme for this month po ay Revival, a call to gracious giving or generous giving of our God. Amen? Talaga naman pong salamat din po sa ating pong kapatid na si Brother Clarence, ang pogi, ang cute-cute nating tagapagsalita last week ay sinalo po niya yung aking pong assignment. Supposed to be, ako po yung tatayo nung last Sunday po, pero sa ating pong kapatid na sa kanyang pagiging generous, very loving and talaga namang very supportive po ay salamat at sinalo ninyo ang aking pag-share ko. Ngayon ay marami na ako natutunan sa iyo, kaya marami akong kinopya mo. Hindi, joke lang po. Marami po ako nakuha at natutunan po sa mga message po niya last week po. Ayan. So, Christmas, ilang tulog na lamang po ay excited na ba ang lahat? Christmas na, di po ba? Sabi doon, ngayon ay December 8. So, ano ba? How many days more? Let's compute it ng ano po. So, 16 plus 8 divided by carry 1, borrow 2. Yan, hindi po, joke lang. 16 days na lamang ay Christmas na, di po ba? So alam ko po ang lahat po ay excited na para sa Christmas na parating. Most of us here are busy na sa mga party. Ayan, busy na sa mga engagement sa mga gift givings po, di po ba? Yung iba nagde-decorate na ng kanilang bahay. Sa Pilipinas po, tayo yung pinakamahabang mag-celebrate ng Christmas. Basta narinig natin yung bear. Hindi po yung baka bear na iniisip yung bear. September, October, ayan. Para sa atin, mga Pilipino, it's already Christmas. Nararamdaman na po natin, di po ba? Yung spirit of Christmas. Sabi po rito sa my introduction, Revival, a call to gracious giving. The spirit of Christmas is spirit of giving. It is a wonderful time to express our love and appreciation to and from the people. And also, our love and devotion to Almighty God for giving us the greatest gift, and that is Son, Jesus Christ. Amen? Sinabi ko nga po kanina, yan nga po, every time na talaga naman pong dumarating na po yung sumasapit yung bear, sabi po dito, Christmas is the happiest time of the year. Amen? People start giving, sharing their blessings with one another po. We can hear sa Pilipinas, usong-uso yung carolings, di po ba? Naalala ko po nung ako po ay maliit pa. Maliit pa naman hanggang ngayon. Pagdadating na yung December 16, talaga namang nangunguna kami dyan sa carolings. Lagi kaming sinabi, patawad po, wala kaming pera. Ayan. Balik na lang kayo sa Christmas na yan. So, di po ba, mararamdaman na natin yung spirit of Christmas. Every time we open our radio o yung sa television po, nandun na lamang talaga namang mga rinig mo yung mga carolings, Christmas song. So truly, the spirit of Christmas is there na po. Amen? So sabi po rito, yung people start buying gifts and getting pressured po and stressed about what they can give to yung mga inaanak nila, what they can give to yung sa kanilang mga loved ones, sa partner in life, di po ba? Yung Christmas rush, talaga naman nandun po. Sa Christmas, natutulad ako sa anak ko, di po ba? Sa aking bunsong anak na si Toby, talaga naman yung ash niya, talaga naman nesh lang. So yun po, sa trabaho ko, mapapansin niyo po na people start buying their shopping, kung ano po yung kanilang mga ihahanda for Christmas, what they are preparing for Noche Buena, what they are giving to their loved ones po, di po ba? Talaga namang they are so, talagang nagpapanik na sa everyday na lamang po, talaga pong we're so busy po in my workplace. Talaga pong yung line up po, makikita nyo po, it's miles away. Talaga napakahaba po. Ano ba nangyayari sa mga taong to? Parang ang layo pa naman, di po ba? They still have how many days more? 16 days or 17 days before Christmas, but still, talaga naman pong gusto nila. They're early preparing po for everything para ready for Christmas po. Amen? So, ang akin pong my title for this morning po is the very essence of Christmas. What is the core or the spirit of Christmas po para sa atin po, di po ba? Ang iba, ang kala nila pagka Christmas po ay
They will going to their ninong and ninangs. They will asking for a gift or their, yung ano po yung sinasabi dito, aguinaldo, di po ba? They will ask for money. Kaya po yung mga ninang sa atin in the Philippines, kapag darating na yung Christmas, ay talaga namang kanya-kanyang tago na, di po ba? Everyone will go hide. Naku, yung inaano ko, they will come here and they're asking for gifts. Parang kala nila sila yung may birthday, di po ba? Hindi naman sila yung may birthday. Si Jesus naman yung may birthday. Pero ganun po yung naging tradition po in the Philippines. Ayan. So, where did we get the idea of giving gifts po? Amen? Dahil every time po na sasapit po, Christmas is approaching, talaga naman po yung everyone, they are, para bang na ano tayo, na ano dito, nagiging ano na natin na responsible na nating bigyan yung ating pong, we are so parang pressured to give with our loved ones, with our yung mga inaanak natin, di po ba? Pero saan po natin nakuha, where did we get that idea po yung giving gifts po? Sabi po dito, God the Father initiate the first of giving. Before we learn to give, He gave first to us. He provided everything we need. Before we give to the Lord, before we give to other people, before we give to the persons that we love and yung special po sa atin, always remember this, God gave first His Son. He is the one initiate, He is the one give us the model po. That's why all the people, all of us here, nagkaroon po tayo ng idea nung pagbibigay. Kasi si Lord po yung una nag-demonstrate sa atin ito. Amen? Ang sabi po rito, ito po yung aking pong verse, na naging verse din po ng ating pong team verse for this month. Sabi po rito, in Romans chapter 8, verse 32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Amen? Kung ang Panginoon ay nagbigay, ano pa po ba ang kayang hindi bigay sa atin? Kung ang lahat in this world, He gave, He provide everything that we need, what else in this world that the Lord cannot give to us? Example po, the earth that we live, di po ba? The Lord provided the place where we can live. The sun and the moon that we see outside, di po ba? The Lord created these things so that we can have the light, we can see our pathway, di po ba? That is very important po. I believe din po, our family that we have right now, the Lord provided this. Yung magiging partner ninyo, si Lord ang nag-provide nito. Kaya, whether you like it or not, you have to accept it. Amen po? Ito yung pinirepare sa iyo ng Panginoon. Kaya talaga namang, you have to be thankful. Amen? In your family, talaga namang pong, I'm so blessed, I'm so happy po na this family po, na kung saan ako ay naging belong. And I could say na ito talaga ang pinirepare ng Panginoon para sa akin. Kaya naman pala yung mga ex ko ay hindi ko nakatuloy. Wow! Ang dami, di ba mga ex? Mga, di po ba? Hindi. Kaya naman pala yung mga past relationship mo ay hindi natuloy. Because there's something the Lord prepared for you na ito yung inihanda sa iyo ng Panginoon. Amen? Do you believe in that? Yung mga couples dyan, baka naman mamaya ay ikaw pala? Yung aking naging ipiniprepare ng Panginoon para sa akin. Hindi po. Ito po inihanda ng Panginoon para sa atin pong lahat. Amen? O para sa everyone, mga couples dyan. Ayan. So God, if you believe po, hindi sabi po dito, God is the owner of all things. He is the main source of everything. Amen? Doon po sa mga nagtitiknon, sabi po rito, God is the owner of all things. He is the main source of everything. Amen? Lahat po ng bagay ng atin pong tinatamasa, lahat, everything that we are possessed, everything that we are enjoyed, everything that we have right now, this is not from all of us. This is not came from us. This is all these things came from the Lord. The Lord provide all these things for us. Kaya wala po sa atin po pwedeng magmalaki, di po ba? Even our strength, the ability, the capacity that we can work. Kung ngayon meron kang bagong car, kung ngayon meron kang magandang career, may good education ka, you cannot boast it to the Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kasi nagsumikap ako. Kasi nagtrabaho ko ng, talaga namang ginagawa kong 24/8 yung aking pong buhay, yung sarili ko. Talaga pong I work hard para po
I can achieve or I can get my dreams in life. Hindi po. All things is come from the Lord po. Wala po tayong dapat i-boast. Sabi po doon sa salita ng Diyos, if you can, sorry po. Sabi po rito, all our ability, all our capacity is from the Lord. I just want to share it to you po in verse, sorry po, I just remember this verse po. I just want to share it to you. Sa Deuteronomy. In Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, you may say to yourself, my power and strength and my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which is He swore to your ancestors as it is today. So, lahat po ng bagay ay nagmula po sa Panginoon. Even your life, your own breath po, even yung strength nga po natin, is from the Lord. Kaya wala pong dapat ipagmalaki ang sino man. Amen? Kaya deserve the Lord. The Lord is deserve po yung ating pong worship, yung ating pong thanksgiving. Ayan po. Ang sabi po rito, another observation po in this on this verse, sabi po rito, Romans chapter 8, verse 32, another observation is on this wonderful passage is use of the words not sparing and giving up. Take us the right back to the cross and Jesus suffering on the cross. Ito po yung message. Ito po yung very essence of this Christmas po. Yung verse na ito yung sinasabi rito, giving up, not sparing up. Di po ba? He did not withhold. He don't have any skepticism po. Na talaga namang He is willing to give everything. He is courteous and generous to give everything for us. Yung kanyang kaisa-isang anak, di po ba? Kaya po, kung titingnan ninyo, parang if you have only one son, di po ba? And then, the Lord asking you to offer it. Tingin niyo po ba, you are willing to give to the Lord? Parang ang hirap, di po ba? Sa parent po, for us, talaga pong, when you are in that kind of position, when you are in that kind of situation na the Lord asking you, offer your son, your only son, the one you love most, di po ba? Parang napakahirap talaga namang i-offer sa Panginoon. Kung ano yung meron ka na kaisa-isa na lamang ay ibibigay mo ba? Pero sabi po rito, He did not sparing, He did not give up, He's giving up everything. Ano po yung message nito? That we should look back ano yung ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. That He offered His life, dying on the cross for you and me can have the life, meaningful life, the purpose in life po. Para po lahat po tayo magkaroon ng salvation, ma-redeem sa lahat po ng ating mga pagkakamali, bagamat you are not deserved. Alam ko po, lahat po rito kapag i-test po ng Panginoon, kapag i-evaluate yung ating po mga buhay, no one is allowed, di po ba? Kasi every time, every day, lagi po tayo nakakagawa ng kasalanan po. Pero the Lord is so gracious, the Lord is generous, He gave everything for us. Yun po yung kanyang anak, si Jesus, para po tayo magkaroon ng buhay. And kaya that's why we have a Christmas that we are celebrating po. Another thing po, sabi po rito is, yan po, naghang. Please could you help me po here? Naghang po. Ayan, suffering, He graciously and willingly underwent for us and in our place so that we might be forgiven. Para po tayo magkaroon ng mapatawad yung ating mga kasalanan. Hindi lamang po dito so that we can receive pardon. Alam niyo po yung pardon kapag, di po ba, pag ikaw ay nasasakdal, pagka nandun ka sa judge, di po ba, sasabihin sa'yo ng judge ay, you're not guilty. Di po ba? Parang napakasarap isipin na, although you know to yourself that you are guilty, that because there's a witness, that you know to yourself that you did that thing na yung mga crime or heinous crime, di po ba? Pero, imagine if you're going to the court and then the judge will tell you, you are not guilty, you can free. Di po ba? Parang napakasarap isipin. Really? Despite of everything that I have done, talaga namang you know to yourself na you are guilty dahil ginawa mo yung ganung kasalanan. Pero sabi dito, you are forgiven, you are pardoned. Wala kang kasalanan. Hindi mo dapat maranasan yung paghihirap na ginawa, yung mga consequence na ginawa mo. Sabi dito, you are pardoned and brought back to God. At ganoon din po yun dahil sa ino-offer ng Panginoon, dahil sa kanyang suffering, the Lord allow us
to go back to our Father in heaven po. Di po ba nagkaroon tayo ng reconciliation, nagkaroon muli tayo ng communication o connections to our God, the Father po. Salamat po sa ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Ito po yung ibig sabihin po ng Romans chapter 8, verse 32. And that's why po, sabi po rito in 1 Peter chapter 3, verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. This is the measure of how God provides. He gives us himself and all that he is in Christ. Amen? Talaga naman pong the Lord are so willing and so dearly love us po para tayo po ay hindi mapapahamak. Tayo po ay hindi po magkaroon ng kaparusahan sa mga lahat ng ginagawa nating pagkakamali. Salamat po sa dakilang pag-ibig na ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. So what are all the things po na sinasabi po rito? What are the all things Paul is referring to? They include God's presence to us in power and provisions, power to live Christian life through the indwelling spirit and provisions of all that is necessary to carry His will in and through our lives. Ano po yung all things na sinasabi po rito na ibinigay ng Panginoon? Could you imagine? If you are in the situations, I remember po yung mga our fellow countrymen po in the Philippines, di po ba? Lately po, they are experiencing, especially yung mga northern part po in the Philippines, yung Catanduanes, they're experiencing, I think 4 times po nilang naranasan yung cyclones, 4 times po nilang naranasan yung typhoons and storms, di po ba? So, if you are in that kind of situation, how you can celebrate Christmas? How you can say, thank you, Lord, kasi nandito kami sa sitwasyon na to, although buhay kami, pero parang feeling mo you're so desperate, di po ba? You're losing your hope, you're losing your everything in your life. Kung naranasan nyo po yung nawala na yung hanap buhay mo, you lost your source of income, and then at the same time, you lost your family for member in the family, they're lost, and you're the only one who will remain there. Di po ba? Parang it's a traumatic experience po sa mga taong makakaranas ng ganun. Then, Christmas is approaching, Christmas is coming. Then, how you will celebrate Christmas mo? Di po ba? Parang napakahirap sa ganung sitwasyon. So, salamat po sa Panginoon kasi tayo po nandito. We still have the wrath of reasons po to celebrate Christmas that we can still say, Lord, thank you kasi nag-provide ka. You give everything for us, para kami na nandito, oh Lord God, ay patuloy mong nararanasan namin yung presence mo, patuloy naming nararanasan yung pagkilos mo. Pero sabi po rito, the Lord provide everything so that all of things, alam po natin in this world, we can experience every kind of trials, sufferings, and persecution po. And amen. Pero sabi ng Panginoon, the Lord will provide power, the Lord will provide His Spirit, He will provide everything so that we can endure everything on this world. Alam po natin yung if we face life po, if you are in that kind of situation po, yung mga kababayan po natin sa Pilipinas, they are experiencing yung mga catastrophe po, yung mga trials and problems po, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, anak, you can do it. You can still have reasons to celebrate Christmas. You can still say thank you to the Lord dahil buhay ka hanggang ngayon ay the Lord, alam ko po, meron pa rin pong dakilang plano yung sa kanilang buhay po. Kaya wag po natin ialis yung mga opportunity natin sa ating po mga kababayan to pray for them. Yung mga tao po nagsasuffer po, they suffered because of this catastrophe, yung mga storms po na nangyari po at naganap po sa Pilipinas, talaga naman pong they are all devastated po. Kaya po, I encourage everyone na wag po natin tanggalin yung mga kapatid po natin na could you imagine how they will celebrate Christmas kung ang lahat sa kanilang buhay ay wala na, mga mahal na sa buhay, mga trabaho nila is wala na. Sila na lamang mag-isa sa kanilang buhay po. Pero, ayan nga po, let us pray for them, let us support them po. If we are able to support them with finances or in prayer po, in anything that we can do po, let us do for the glory of God. Sige po, ayan po, nasaya pa po dito. In Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ayan, tayo po ay nilikha ng Panginoon, created to do good works po, to
bago pa man na likhain ng Panginoon ang mundong to, alam ko po, meron po tayong kakayanan, o we have the ability na even in small way, simple things po, we can do good works po. Remember this po, we are not doing the good works because we want to have a salvation. We are able to do good because we save, because the Lord love us po. Amen. Hindi po, kasi po meron po tayong, we are mindset na, I need to do good works so that I can be saved. No. Hindi po sa ating pong kakayanan, hindi po sa ating pong paggawa ng mabuti para tayo maligtas. We are doing good things because we are already saved. Amen. And the Lord gave us the ability, the strength to do good things po sa mga kapwa po natin, lalo na sa mga kapatiran natin. Kaya po, I'm so thankful po sa yung nga po, as I mentioned a while ago po, sa mga SOS natin, member po, di po ba? Talaga po I'm so blessed na meron tayong gantong ministry in the church na kahit na yung weather is really challenging, they are willing to give their effort, their time, they're willing to give their car para po tayo ma-pick up, they're willing to give their time para po tayo ay sunduin, para po tayo tulungan, para po linisin yung ating pong driveway, yung parking natin, di po ba? Talaga namang they are so, yung buhay nila is so amazing and very blessing po to every one of us. Can we give clap hands to our Lord Jesus Christ for the life of our SOS? Talaga naman po nakaka-bless po mga kapatid natin. They're willing to wake up early in the morning. Ano oras ba kayo gumigising? 3 o'clock? Hindi naman. 7 o'clock or 8 o'clock para to come here to have their devotion, di po ba? So talaga pong the Lord will bless you po. Continue to pray for our SOS. I pray that more na kalalakihan po madagdag pa sa kanilang mga buhay na magkaroon po ng involvement sa church, magkaroon sila ng parang piling nila a part in this church na, Lord, this is my life, this is, I want to give and offer my life to you na in this small thing or simple way, I want to be involved na sa ministry or inside of the church po. Amen? So kailangan po ay patuloy po natin i-involve yung ating pong sarili sa paggawa sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Another thing, there is nothing in the vastness of the universe that compares with the length and breadth and depth and height of God's free and unconditional love towards those that simply believe on the Lord Jesus Christ for salvation. There's nothing in this world that you can measure how high, how deep the love of the Lord our God in our lives po. Di po ba? Napakalawak, napakayaman. Meron po akong nakitang post in the Facebook po, how you can measure the speed of light. Kapag you're going to the moon po, yung speed of light, sabi to, it will take only a seconds, but if the light, it will go to the sun, it will take 8 minutes. But if you're going to the galaxy, that I think it says there, 9 years. But if you're going to parang may Milky Way pa, talaga napakalawak po ng ating pong creation ng Panginoon, ay sabi doon, it will take 90 billion. So, could you imagine kung gaano kalaki, paano kinirate ng Panginoon yung ganong, di po ba, yung sa mundong ito, outside of the universe. So, there is no measure that you can use, that you can, how you can comprehend yung love ng Panginoon, how He love you, di po ba? So, kung sabi ko nga po doon kung ibinigay ng Panginoon yung kanyang buhay, si Jesus Christ, yung kanyang anak, how much more yung mga bagay na iniisip natin. What else in this world that we are worried? Yung ating pong promotions, yung ating po bang healing, yung ating po bang breakthrough in life, all these things in this world na parang feeling natin na it's very hard for us na ibigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kaya kong ibigay ng lahat ng bagay nito. Kung naibigay ko nga ang aking anak, how much more pa kaya yung simpleng hinihingi mo sa Panginoon, the Lord can give. As long as your heart is right and in line in the will of God, the Lord can give you. If you are wishing brand new car, Ferrari car, the Lord can give you. Basta kailangan po marunong kayo mag-drive. Baka naman nanghingi kayo ng car, tapos yung pala, hindi pa kayo nag-exam sa
sa SGI po ay talaga na the Lord will not give you. Amen? So kailangan po ay we are prepared sa mga bagay na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Another thing, the message of Christ, I just have 4 main topic po or main points po that I want to share to you. Ano nga po ba yung message of Christ on this verse po? Yung Christmas, sabi po rito, hope. Jesus brought hope with Him for all generations, and He is hope fulfilled for previous generations, many of whom had waited for prayed for His coming. Ito pong sinasabi pong ito from the Old Testament po or the New Testament, they are waiting and they have been waiting and waiting for how many years? I think the story of this one before Jesus Christ is coming, I think it's already pa for 100 years gone. If I'm not mistaken, di po ba? Parang there's yung miracle ng Panginoon, yung paggawa ng Panginoon is so quiet. That's why they know that's one day there's a Messiah coming. Ito po yung sinasabi rito. Nasabi din dito, Jesus brought hope. Ito po yung nagbigay ng pag-asa sa mga taong nung isinilang ang Panginoon. Nagkaroon sila ng hope na yung Messiah, yung kanilang Savior, yung King of Kings, it will come para sa nila ay magkaroon ng pag-asa po. Sabi po rito, many of whom had waited or prayed for His coming. For them, He was fulfillment. Siya po yung fulfillment when the Lord came up or when the Lord come to us po on this earth. Ito po yung naging fulfillment po ng kanilang prophecy. For us, He is the hope of the world, assured through His work on the cross. Hope as given as a gift from God in Jesus. Amen? Sa ating pong mga nawawalan ng pag-asa, sa ating pong lahat na nagkakaroon ng parang feeling natin ay in this life, there's lots of trials and sufferings. Sabi dito, the Lord is our hope. Alam ko po dito sa atin, in this generation po, yung suicidal mindset po ay talaga naman po napakalaki. Kahit I think in Japan, I heard din po yung mga suicidal incidents po sa kanilang area o sa kanilang bansa ay ganun din po. So sabi po rito, hope is the answer if we are on that kind of point. Parang feeling natin, no more point in our lives na to live on because parang feeling natin yung problema, yung bad things na nangyayari sa ating buhay ay tuloy-tuloy na lamang, di po ba? Yung nga po yung example ko kanina yung sa mga nasalanta, yung affected po ng crisis na ito, ng storms na ito. Di po ba siguro yung mga point na yon, parang wala na sila makitang hope kasi everything is gone for them. Yung kanilang house, yung kanilang mahal sa buhay, yung kanilang mga trabaho. What is the meaning for them to live on? Parang wala na. Pero sabi dito ng Panginoon, He is our hope. Every time the Christmas is coming, this is the message that the Lord wants to give to us. There is hope in His name. There is hope in our Lord Jesus Christ. Sabi nga dito, di po may kasabihan tayo, as long as you live, there is hope. Habang nabubuhay ka, may pag-asa. The Lord can change anything in our life. Kung ang feeling po natin ay we're in the age of our hope, we're in the end of our life, no. I'll tell you this, there is hope in the Lord Jesus Christ. This is the meaning of Christmas. The Lord is with you. He can help you what you are going through in your life po. Kung feeling mo, if you feel discouraged, if you feel like disappointed sa buhay na ginagalawan mo, no po, there is hope in the Lord Jesus Christ. Kayang-kaya niyang gawin yung mga bagay na parang feeling mong napakahirap and impossible for you to do things po. Amen. Hope is the first message of this Christmas po. Another thing, sabi po rito, in Romans chapter 5 verse 6, for when we were still without strength, in due time, Christ died for ungodly. Amen? Sabi po dito, the Lord died for you who are sinners. He is willing to give His life for every one of us. Sabi po dito, for when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Kung feeling mo, kaya mo, if you feel like you cannot move on, if you feel like you cannot move forward, the Lord will give you strength. The Lord give you the inspiration, motivations para i-continue. Kung ano yung
sinimulan mo para sa Kanya. Kung ano yung meron ka ngayon. Hallelujah. The Lord's giving us this message po for us to give us the encouragement, to give us the strength, motivation po to continue. Kung if you are in the ministry and then you feel like you want to give up, I tell you mga kapatid po, just keep going on po. Keep moving po to the Lord. Kasi alam po natin yung source ng hope, source of ng strength, ay si Lord po yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay nito. So don't quit. Don't stop kung ano po yung ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. If your family is your ministry, then do it po. Huwag po tayo mag-give up. If your ministry is your being involved, being member of this church po, just keep doing po. Kasi po, dito po tayo na-sign ng Panginoon. The Lord designed us for this po, na tayo pa mag-serve sa Panginoon. I believe po, all of us called by God, as a believers po, we are called to being involved and participate in the ministry po inside of the church. Amen. Kung akala nyo po, natatapos po yung ating buhay when the Lord called you and you are saved, and that's it. No po. The Lord called you to serve Him. The Lord called you to be involved and to participate inside of the church. Amen. Mahirap po sa atin, hindi na nga po tayo nagiging involved with the church, nagiging cause pa tayo ng division po. That is very, very saddest thing po na sa loob ng church may nangyayaring ganun. Kailangan po maging part po tayo ng being one, being ng maging growth and maging move forward po ng ating pong church. Ito po yung dapat maging desire ng ating pong puso. Amen. The Lord called us to participate, to be involved. Ano man po yung meron pong activity inside of the church, let us engage ourselves to be yung pong maging maging katuwang, maging part po ng ang paglago ng church na ito. Amen. Kasi po alam ko po in due time po when the Lord come in this earth, the Lord will ask us. All of us here, we have an accountability to the Lord. So we are here to support, we are here to pray for one another, we are here to encourage po. Amen. Let us edify ourselves po with one another po. Sabi po dito in Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Amen? Ito po yung hope na sinasabi ng Panginoon. Another thing, the message of Christmas is peace. Amen. The ability to work with your co-minister, being involved despite of differences, having different perspective and ideas, but still you are joyfully doing the assignment that the Lord has given you. Ito po yung sinasabi na meaning ng peace. Peace is not just like, para bang feeling natin, I don't want to be involved on that church kasi parang feeling ko magkakaroon lang kami ng conflict, hindi kami magkasundo. Peace is not just like, pagka iniiwasan po natin ng kapatid, hindi nila ako magsasalita kasi ayaw ko mag-cause ng gulo o ayaw ko maging cause ng panghihina ng isang tao, di po ba? This is not the real peace po. We can say this is a term, artificial harmony. This is not the real peace. Di po ba? Artificial harmony is just like wala kang ginawa kasi you just exit yourself, you just hide or you just escaping, ayan, sama po sa word na yan. You're just escaping kasi ayaw maging cause ng conflict. Hindi po, this is not the real peace. The real peace po is being involved in yourselves, even though despite of your differences, even though you have despite of different ideology or perspective in life, but still you keep doing it. There's an harmony. Ito po ang real peace po inside of the church. This is what we call peace po. Amen? So, kailangan po, nandun pa rin po, kahit na parang piling mo, inis ka na dito sa kapatid mo dahil yung talaga namang hindi siya sumusunod, kung ano may mga instruction mo, pero you still humbly yourself na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, then you have the right, you have the God, ano man tawag ito, na meron kang strength na sabihin sa kanya, anak kapatid, I think ito dapat ang ating gawin, di po ba? We can say this is the real peace po. Kasi nandun yung nandun yung pagkakaunawaan, nandun yung respect, nandun yung love pa rin with one another. Amen po. The Lord, this is the message of peace po. Amen. Another thing, sabi po rito, the message of Christmas is joy. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be all the people. Amen.
Sige po, siguro naman po dito sa atin, di po ba? Yung mga parents po, di po ba? That time, the moment that we see our son, di po ba? Nung mga babies, yung mga babies na naging ating pong anak, di po ba? The first thing nung dumating po sa ating pong puso, sa ating pong isipan is, di po ba, joy? Nakita mo yung anak, yung, lalo na yung firstborn son, di po ba? Firstborn child mo ay talaga pong it gives you joy. Ganun din po yung naramdaman nila nung kay Sana Mary, yung mga shepherd po, yung mga kings, 3 kings po, na well, they taking journey po. Sabi doon sa Matthew chapter, I just want to share this to you po. I remember these things, this message po. In Matthew chapter 2, verse 10 to 11, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Could you imagine for how many days they are been taking their journey po, and then all of a sudden, nang makita nila yung signs, the stars, talaga namang nag-uumapaw sila kasi they are not just walking na for nothing, di po ba? Kung kayo kaya doon, di po ba? Siguro noong mga time na yun, the compass is not yet invented, di po ba? Wala silang kahit anong mga instrument for guiding them, para sa kanilang daanan, di po ba? Pero sabi doon, nung makita nila yung star at nung makita nila si Jesus, talaga namang they are so full of gladness dahil hindi nawala ng kabuluhan yung kanilang paglalakad, yung kanilang paglalakbay. Nakita nila yung si Jesus po, the Messiah. Amen. Another thing po, ayan, naghahang na naman. Sorry po. Love. Another thing is, ayan, sabi po dito in 1 John chapter 4 verse 10, in this is love. Oh, sorry. Ayan. Another message po is love. That is the great message of Christmas po. Love. Christmas is God saying, I love you. Amen. Wow. Napakasarap pakinggan po. The reason why we have Christmas is the Lord want to tell us na, I love you, anak. Mahal kita. I don't want you to get perish. I don't want you to get suffer. I don't want you to get lost. Sabi ng Panginoon, I love you. I made a way for you to be part of my family that doesn't cost you anything. Can you imagine po? Wala po tayong ginawa. Just believe to the Lord, just saying, Lord, yes, I want you to be my Lord. I want you to be my King. I want you to be my Savior. Then you are the part of the family. If you accept Jesus Christ, believe in your heart na talaga pong siya maghahari ng buhay mo, sabi ng Panginoon dito, you will be the part of His family. Amen. Sabi ng Panginoon, anak, mahal kita. That's why I give myself to you. That's why I sacrifice myself. That's why I receive persecution. I receive ridicules. Lahat po ng mga masasamang bagay, lahat ng masasakit na salita, the Lord receive it. The Lord take it everything para ikaw na mahal niya ay gusto niyang maligtas, maging part ng kanyang family. Sabi po rito in 1 John 4:10, in this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Let's go back po sa ating pong main verse. Sabi po yun, po ba sa Romans chapter 8, verse 32, the Lord did not spare His Son. He gave everything for us so that you and me can have eternal life, so that you can be saved po. Dahil alam po natin kung gaano kahirap ang mamuhay sa mundong to nang walang Jesus, nang walang pagsama ng banal na Espiritu Santo. Kaya the Lord offered to us yung kanyang buhay. That's why He generous give everything for us po. Amen. He provide everything for us. Sa lahat po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Another thing po, I remember po, yung before on my conclusion po, I remember this verse po sa Mark chapter 12 verse 41 to 44. Ito po yung story ng, could you please plus this po kasi wala po ito sa akin pong slides na prepare. Sabi po rito in Mark chapter 12 verse 41 to 44. I do believe po ito pong message na ito pong topic na ito, generously giving, is aligned also in our tithes and offering, di po ba? Sabi po rito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw a large amounts,
But a poor widow came and put into every small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciple to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on." So mga kapatid, mangingat po tayo sa lahat po ng ibinibigay natin sa Panginoon. The Lord watch us. Kung ano po yung talagang kung ano po yung motibo natin, ano yung ating desire, kung bakit ba tayo nagbibigay. Could you imagine, nung time na po ito ng senaryong ito, yung story na ito, di po ba? Story na ito. The Lord is sitting down here and watching, sino ba talaga ang tunay na nagbibigay? Ito bang mayayaman na to na because of their karangyaan, because they have lots of things that they can give to the Lord, talaga namang they give everything. Pero wrong motives po yung nakita ng Panginoon. Pero sabi dito, yung babaeng ito na lamang yung kanyang pera, binigay pa niya, di po ba? Ito na lamang yung meron siya, binigay pa niya, di po ba? I was so blessed po yung message po ni Pastor Jake last Wednesday. If you are here last Wednesday, talaga pong na-touch po ako, na-strike po sa puso ko yung sinabi ng Panginoon, sinabi ni Pastor Jake. When you give to the Lord, wag mo nang bawiin pa. Di po ba? Meron bang gano'n na kapag binigyan natin sa Panginoon yung talent natin, yung buhay natin, ay Lord, sorry, hindi pa pala ako ready. Pwede po ba yun? Nagkamali ba ang Diyos sa pagtawag sa'yo? No. The Lord cannot get mistaken when they're calling you to be His minister. The Lord cannot get mistake na nang sinabi ng Panginoon when i-offer mo ang buhay niya. Lord, sorry, hindi pa pala ako ready. I will live to my own, on myself muna. Magpapakaliwaliwi muna ako dito sa buhay ko. Magse-cellphone muna ako buong maghapon. O gagawin ko muna ito, maglalaro muna ako. Kasi ito palang gusto ko. No. When the Lord called you, when you give yourself to the Lord, give it fully to the Lord. Huwag mo nang bawiin pa. Ito po yung nag-strike sa akin nung last Wednesday na sinabi ni Pastor Jake. Binigay mo ng buhay mo, bakit mo pa kailangan bawiin? Ito, wala bang bawi? Parang nasa TV portion lang nito, hindi po ba? Hindi po yung ganun yung pag-ibig natin sa Panginoon eh. Kapag binigay na natin, give it to the Lord. Kasi hindi pwedeng magkamali ang Panginoon na tinawag ka na mag-serve sa Kanya. The Lord is willing. The Lord is talagang determined na kuhanin ka niya. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi ganun kanya kamahal. Hindi naman sinend ng God the Father yung kanya nakasabi niya, ay ito si Jesus, ay hindi pala to worthy, kabawin ko muna. Hindi po ba? Hindi naman ganun yung ginawa ng Panginoon eh. When He gave it to the world yung kanyang anak, talagang binigay niya, nakita niya na nagsuffer ang kanyang anak. Nakita niya na kung gaano kasakit yung nangyari sa kanyang anak. Nung ibibigay natin ang buhay natin sa Kanya, pwede ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, sorry, hindi ko pala kayang ibigay ang buhay ko. Hindi ko pala kayang mag-serve sa Panginoon sa inyo. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon. Kung tinawag ka niya na mag-serve, kung tinawag ka niya para sa church na ito, then do it. Do your best. Sabi ng Panginoon, the Lord will give you the desire. The Lord will give you the ability para magawa mo kung yung task na binibigay niya para sa iyo. Alam ko, mahirap. There's a lot of challenges. Brother Benedict, sinabi niya rito kahapon sa kanyang pagdidevotion. Moses, he came to this point na parang piling niya, gusto niya mamatay kasi parang piling niya, Lord, napakahirap mag-serve, Panginoon, sa inyo. Pero salamat sa Panginoon, the Lord still doing His best para magampanan, mapulfill yung kanyang calling sa buhay niya. Kaya mga kapatid, kung sino man po dito yung tinatawag ng Panginoon na maglingkod, kung sino man po yung tinatawag ng Panginoon, whoever among you called to be His ministers, to be His servant, then do it po. Let's give it to the Lord. Another thing that struck me last Wednesday, sinabi ni Pastor Jake, this little child na meron lang siyang small box, lunch box po, meron lang 2 fish, 2 bread and 2 fish and 5 bread po. Di po ba? Sabi ng Panginoon, I can use these small things that you have. I can bless it. I can use it. I can anoint it. Para nang sa ganun, maraming taong makinabang. Yung buhay mo, simpleng buhay mong ito, sa maikling oras ng buhay mong ito, the Lord is calling you. The Lord is asking you, when you will give it to the Lord. Di po ba? Maraming tao mapagpapala kapag pinagamit po natin ang ating buhay.
I know there's a lot of challenges. Ako rin po nakakaranas ito. Lagi po kong sinasabi sa mga kapatid ko dito sa grupong ito, sa worship team. Napakahirap pong sumunod sa Panginoon kasi as a father po, aside of my busy work, I work 16 hours, 12 hours in a day. Sabi po, ito pong week na ito is very challenging for me. Monday, we get finished on our meeting, 11 o'clock. Tuesday, ganun din po, same thing. Wednesday, nagkaroon po ka ng general meeting, ganun din po. Sabi ko, Lord, yung katawan ko, pagod na pagod na. I just slept 3 hours. Pero sabi ko, Lord, hindi po ako mag-stop. I'm still keep serving you. Nung last Wednesday po, kala ko po, hindi ko po makakatin. I was about to message our leader. Sabi ko, parang hindi ko yata kaya kasi nahihirapan ako. Yung katawan ko bumibigay. Gusto ko matulog, nahihilo ako. Pero salamat sa Panginoon kasi yung time naman pa lang yun. The Lord will give me a message. Ito po yung sinabi ni Pastor Jake. Na kung ibinigay mo na ang buhay mo, huwag mo nang bawiin pa. Kasi worth it naman po ang pagbigay natin ng paglilingkod at buhay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. In my conclusion po, hallelujah. Sabi po rito, be a giver, be generous, whether out of your surplus or poverty, give cheerfully. Maliit man to, kung may sobra ka man, o kung ito na lang ang natitira sa iyo, give it to the Lord with a joyful heart. Kasi alam mo naman po natin, worth it ang Panginoon sa pagbigay ng ating pong kung anong meron tayo. Another thing, be a listener. Listen to Jesus. Pay attention to what He says and what He is showing you. Another thing, be confident. God knows what is going on and He will make it things right. Trust Him. Alam ng Diyos what you're going through. If you have sufferings right now, if you face difficulties in your life, the Lord knows. Sabi nga ni Pastor Clarence or ni Brother Clarence, di ba? Isumbong mo sa tatay mo. Di pa ba? Yun yung message niya nung last week. Sa kanya ka magsabi. Huwag sa ibang tao. Kung meron kang problema, huwag sa ibang tao. Kasi ang ibang tao can influence you, can pollute your mind. Just say it to the Lord and the Lord will defend you. The Lord will rescue you. The Lord will help you. Amen. Go to the right person if you think that He can advise you good things po. Be confident. God knows what you're going through, mga kapatid. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito po yung message ng Christmas. And then the last thing po, be faithful until God makes all things right. Judgment, be faithful with who you are and what you have. Ano man po meron tayo, maging faithful po tayo sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa ating pong pagbibigay. Ito man po yung ating pong finances, ito man po yung ating pong time, ito man po yung ating wealth, or anything that we have right now. Just be faithful. Trust in the Lord. The Lord can bless your life po. Amen. I invite everyone to please stand up po. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay po sa atin po ng message na ito. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, let us continue to be connected with the Lord. Alam ko po, ang message ng Christmas na ito is hope, love, joy, peace to every one of us. Mga kapatid, huwag po nating hayaan ang message na ito ay maging useless po sa ating po mga buhay. Let this message continue to manifest, mag-grow po sa ating pong mga puso. Alam ko po tinatawag tayo ng Panginoon. Alam ko po patuloy tayong kinakausap ng Panginoon. Alam ko po patuloy tayong gustong ibalik ng Panginoon sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sige po, let's put ourselves in the presence of God. Let us continue to worship Him. Let us continue to thank Him for giving us the message of this Christmas. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. We just want to thank you. We just want to worship you, Lord God. Lord, ano man po meron kaming kakayanan, ano man po meron kaming maliit na bagay na meron po sa buhay po namin, Lord, we give it all to you. Alam ko, Panginoong Jesus, na pagpapalain mo ito. Alam ko, Lord God, that you will anoint these things, O Lord God. That you will bless these small things that I have, O Lord God. Lord, we are here willing, O Lord God, to give everything to you, O Lord God. At wag po kami magkaroon ng reservation or hesitations to give everything to you. Kasi alam po namin, O Lord God, this is the best thing that we can do in our lives, O Lord God. Yung ipagkatiwala namin, Panginoong, sa iyo lahat ng bagay. Hallelujah.
Hallelujah. Sige po, hallelujah. Let us sing worship to the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God. How great you are. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God, how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun till the time that it goes down. Oh Lord, Your name, oh Lord. your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. I will praise. Sing it one more time, church, with all our heart. Oh Lord, my God, How great you are. how great you are. Oh Lord, My God, how lovely. how lovely is your dwelling place. Rising From the rising of the sun till the time that it goes down. Oh Lord, my God. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. I will praise. I will praise you and love you. With all of my heart. With all of my heart, I will sing your praises. With all of my mind, even when the sun's not shining, Even when even when my heart's in pain. your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. I will praise you. I will praise you and love you. With all of my heart. With all of my heart, I will sing your praises. With all of my mind. Even when Even when the sun's not shining, even when my heart's in pain. your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. Sing it one more time. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God, How great you how are. great you Yes, Jesus. Oh Lord, my God. are, my God. How lovely is your How dwelling lovely place. is your dwelling place. From the rising. From the rising of the sun till the time that it goes down. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. I will praise you and love you. With all of my heart, I will sing your praises. With all of my With mind. all of my mind. Even when the sun's not shining. Even when Even when my heart's in pain. your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. For the very last time. Come on, church. Let us sing to the Lord. And love you. Come on. Let us give all everything to the Lord. Our lives, our strength. Your praise. Hallelujah. With all of my mind. Even when the sun's not shining. Even when my heart's in pain. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. Oh, come, let us adore you. Oh, come, let us adore
Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. We adore you, we exalt you, we honor you, Lord God, in this place. Thank you, Lord God, for your message that have been revealed, that you have shared to us, O Lord God. Lord, thank you for your not sparing your Son, Jesus. And you give everything, O Lord God. He will provide everything for us to live, to have a meaningful life, a purpose, O God. Lord, salamat po. Allow us na maintindihan po namin, maunawaan namin what is the real meaning of this Christmas, O Lord God, that we have right now. O God. Salamat po. Tulungan niyo po kami na i-celebrate namin, ma-enjoy namin, O Lord God, yung benefits of the cross, yung buhay mo na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Allow us, O Lord God, na mag-serve, Panginoon, sa inyo. Lord, whatever we have right now, O Lord God, small things, O Lord God, simple things that we have right now in our lives, Lord, help us to give it all to you. Kasi alam po namin, it's not a lost, it's not a wasted, O Lord God, ang may bigay namin, Panginoon, sa inyo. Alam ko, Lord God, that you will bless this, O Lord God, that you will multiply this, O Lord God. Yung meron kaming kakayanan, O Lord God, meron kaming ability, capacity na meron kaming may bigay, Panginoon, sa inyo. Panalangin po namin, O Lord God, sa mga kapatid kong ito. Give them strength, give them encouragement, O Lord God. O Lord God, hayaan mong tulungan po sila, O Lord God, na mag-decide ng tama, O Lord God. What is the best for you? What is due to your holy name, O Lord God? Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito. Sino man po nakakaranas ng mga discouragement, persecution, difficulties, suffering, O Lord God. Lord, I pray that you will be with them. Help them, O Lord God. Alam ko, Lord God, that you are able to answer all of these things, O Lord God, that you will help them, you will rescue them, O Lord God. Lord, help us, O Lord God, to love one another, to give peace, to give our compassion, to serve one another, O Lord God. Lord, bless this message, O Lord God. Hayaan mo ang message na ito, Lord God. Patuloy po namin pagyamanin, Lord God. Itanim po sa aming pong puso at isipan. Hayaan niyo po, Lord God, ang salita mo. It will accomplish, O Lord God. Mangyarit maganap, ano man po yung kalooban mo sa aming po mga buhay. Lord, bless your people, O Lord God, na inuna ka this morning, O Lord God. Bless your people, O Lord God, sa mga taong nakikinig through online, O Lord God. Lord, help them, guide them. Hayaan po ang bawat isa, Panginoong Jesus, patuloy na mag-engage, mag-commit, mag-devote ng aming pong sarili, Panginoon, sa inyo. To seek you, to know you more and more, O Lord God. Lord, do not allow us, O Lord God, to be contented na maging isang churchgoers lamang, O Lord God. We'll be sitting here, then all of a sudden we'll come out and then everything is gone. It will go back again to our old sinful and bad routine and bad habit, O Lord God. Lord, help us. Nang yung message mo, continue to convict us, continue to change us, O Lord God. Hindi lamang po kami isang maging church members, O Lord God, ng church na ito. But we allow us, O Lord God, maging participation, mag-involve ang aming pong sarili. At nang sa ganun, O Lord God, mangyari at maganap at mag-grow ang church na ito, Lord God. Help us, O Lord God, to support one another, to love one another, respect one another, love one another, Lord God. Most of all, Lord God, salamat po sa dakilang message na binigay mo, Panginoon, sa amin ng Christmas na ito. Now, O Lord God, we have a reason to celebrate, to rejoice, O Lord God, because you gave your life for us, O Lord God, as a sinners. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo na ngayon po namin, O Lord God, patuloy na enjoy, O Lord God. Salamat. All these things come from you, O Lord God. Hayaan niyo po, Lord God, sa aming pong buhay na ito, Lord God, patuloy po namin maalala kung ano nga po yung tunay, the real message, the essence of this Christmas po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, for the very last time, let us sing this song. I will praise you and love you, Lord God. I will praise you and love you with all of my heart. I will sing your praises with all of my mind. Even when the sun's not shining, even when
your name, oh Lord. I will praise. Sing even when the sun's not shining, even when my heart's in pain. Your name, oh Lord. Your name, oh Lord. I will praise. Let's give the Lord a hand of praise in this place. To you be the glory, the honor, and the adoration in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Because God gave His Son for us, we will live our lives for Him. Amen. Hallelujah. Sige po, let's thank the Lord for everything that He has done in our lives. Sing, here I am. Here I am. I've come to thank you. To thank you. Here I am. My life to change. Because
of God. Po. Good morning po to everyone. Merry Christmas. Merry Christmas na po. So, let us continue po to honor God through our giving. Sabi po ni Brother Teddy, let's be a giver daw po. So, we can adore God through our giving. And let's us go po to our tithes and offering. Yan. Tithes and offering po, what the Bible says about tithes and offering. The Bible says the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. Tithing and offering are actually acts of giving, worship to God. Like po, prayer and singing, tithing shows God our appreciation with all that God provided for us. In 2 Corinthians 9, verse 7 to 8, I'll read po, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And in verse 8, it says, and God is able to make grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. What does abound means? Abound means increase, enlarge in number po. Every day po as Christians, we experience grace in numerous ways. From salvation po to daily provisions of essential to our needs. A giving attitude is more important than the amount given. God is not concerned about how big or small the gift we can offer. We can please God if we give with a cheerful heart. Giving to God should not be done but not out of obligation. We give to God because we acknowledge that everything we have is from Him, and we want to honor Him through our giving. In the past, last August po, we celebrated our 10 years here in JIL Saskatoon. And truly, I'm just amazed how God is so good to us. And as I was preparing this exhortation today for a tithes and offering, I was reminded that truly God po is the God who provides. Alam nyo, 10 years ago, we are in a small meeting room po in the Saskatoon Field House. This was the start po of our Saskatoon po. It's a field house. And this place po could only accommodate 50 persons. So we have to move po sa WCA. And truly, God is so faithful po because we still need to move pa rin po after this time because we already exceeded na naman po the number of capacity ng Duwag WCA. Then we move po sa Cosmos Civic Center. Truly, God is still faithful, and we are just so thankful that each of you were our partners for giving faithfully to God. And in the times of pandemic po, in 2020, when churches po are closing, truly God is so faithful because JIL Saskatoon found po a place to list here in 200 Circle Drive E. Yes, let's give God for all the glory. So this is just a reminder po that truly if we give to God, our giving will not be in vain. So with that, please join me in prayer po. Heavenly Father, as we prepare to offer you, O Lord, our tithes and offering, we humbly ask that you fill our hearts, O Lord, with gratitude and thanks. We acknowledge that everything we have comes from you, O Lord God, and we are giving as a form of expression of our love to you, O Lord. May you bless, Lord God, the giver. May you bless, O Lord God, our source of income. And to you we ask, Lord God, that you continue to bless us so we can also be a blessing to others, O Lord. And this we ask, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Join us in our worship and healing service every Sunday at 10 a.m. here at Unit 22200 Circle Drive East, Saskatoon, Saskatchewan. For those who cannot join us here at church, you can message our Facebook account at JL Church Saskatoon for the Zoom meeting ID and passcode. Kindly remember our name format, first and last name, including those watching with you to be admitted promptly. Come and have your faith be revived in our prayer revival meeting every Wednesday at 7:30 p.m. Let us honor the Lord with our tithes and offering.
that can also be done online. You can log on to www.jalcanada.com/give. Available until Monday, 10:59 p.m. Saskatchewan time. Stay connected with us through our social media channels. You can follow us on Facebook and Instagram at JL Church Saskatoon. You can also watch our worship and healing service recordings and subscribe to our official YouTube channel at JL Saskatoon. Welcome to our first timers. We're glad you're here. Thank you and see you next Sunday. God bless. Yan, God bless po. So, additional announcements lang po. So, paki-take note po itong mga announcements po natin. So, ito po, December 14 po, this coming Saturday na po yan, ano po, Children's Christmas Party. I believe po na-move po yung time, 2 to 5 p.m. po. And yung mga adults po, welcome din. Yung mga may bata, ayun, yung mga, so, yung sasamahan yung mga bata po, ayun po. So, yun po, take note po na may changes po dun sa time. Okay po, next announcement po, we will have a general workers meeting po, December 21st, 6:30 p.m. po, Saturday. So, yung time po ng group devotion, ayan, may general workers meeting po tayo, including po yung mga trainees. Okay po, paki-take note po yung date and time. And then, Christmas party po. So, this is for everyone po. December 22, after our worship and healing service. Ayan, Pat bless po. So, kung ano pong food ang madadala po natin, food to share for everyone po. Ayan, salamat po. December 22nd. Okay po, and then, so sa December 24 po, Tuesday, magkakaroon po tayo ng Christmas service. Yan. After a long time po, ngayon lang po ulit magkakaroon ng Christmas service, 7 to 9 p.m. po. So Tuesday, and yung Wednesday po, following that, yung December 25th, so Christmas Day po, we will not have our PRM. Amen po. So wag na pong pumunta dito ng Christmas Day, Christmas night. So magse-celebrate na po tayo ng December 24. And after po niyan, so kung gusto pa po nyo magstay, magkaroon ng fellowship, ng gathering, so feel free po. Basta po yung Christmas service po, 7 to 9 p.m. Okay po? Ganon din po sa December 31st, Tuesday, 7 to 9 p.m. So, instead of our Wednesday PRM, ito po yung ating midweek gathering po. Ano po? So, December 31st. Then, wala na po ng January 1st. Ayan po, no PRM on December 25th and on January 1st, 2025. Ayan, 2025 na. Okay po, so, again, take note po yung mga dates at saka po time. And then, immediately after the service po, School of Leaders po, meron po tayong training, School of Leaders. So, 1 o'clock po to 3 p.m. Second to the last na po ito. Yun lang po. Ay, wait. Meron pa po wala. Sorry. Parking po. Yung atin pong general parking ay dito po. Ayan. So, ito pong... simulan po natin dito. So, parents with kids po, dito po sa back of the stage. And then, meron po tayong disabled parking. Dito po, naka-face po ng, tama ba? So, dito po yung disabled parking. Ito po, drop-off point lang po yung sa front. And then, general parking po, yung mga remaining spots, hanggang dun po sa gravel. So, wag po nating i-park daw po dito sa Wireless Age kasi po private parking daw po yon. So, dun po sa may gravel. Nag-gets po natin, ano ako sa, yung orientation lang po ng ano natin. Follow nyo na lang po basta dun po sa gravel, dun sa may garbage. Ayun po yung, so, dun lang po tayo pwede talaga, dun sa may red stripes. Okay po? So, God bless us all po.
May we all stand po. Sige po, let's all rise and let's sing one closing song to the Lord. Let's give Him one more time of the best clap offering of praise. And we shout hallelujah for everything that He has done. Hallelujah. Sing this song, When I Think About the Lord. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Let us stay in this presence of the Lord. Let us close our eyes and bow down our heads, Lord. Lord, thank you, Lord, for this day. Truly, O Lord. Lord, thank you, Lord, for gathering us here again to praise you and to worship you, O Lord. Lord, we know, O Lord, that this day could not have existed without you, O Lord. And Lord, we could not have existed without you, O Lord. So it is only right that we spend this day to worship you and to give back to you, O Lord. Lord, may we not forget the meaning of Christmas, O Lord, the meaning of the life that you gave, O Lord. And Lord, let us not take back the things that we have given to you, the things that we have sacrificed to you, the things that our lives that we have given to you, O Lord. May we always keep giving it to you, O Lord. Lord, thank you, Lord, for the message that you have given us today, O Lord, for the life of Brother Teddy, O Lord. Lord, may we always keep this in our hearts, O Lord. Lord, thank you as well, Lord, for the life of Brother Teddy, O Lord. I know, O Lord, that he has sacrificed much to be here to always serve you, O Lord. And I know, Lord, that you will honor that sacrifice, O Lord. That you that as much as you have given to us, O Lord, you will keep giving to us, O Lord. Lord, thank you, Lord, for this day, O Lord. Lord, we pray, O Lord, for our spiritual leaders and directors, O Lord. Lord, we pray for Brother Eddie, for Pastor Amor, Pastor Rani, for Pastor Paul, O Lord, for our Pastor Jake, O Lord. Lord, we know, O Lord, that you have great plans for them, O Lord. Lord, thank you again for this day, O Lord. May you give us your traveling mercies as we go from this place to wherever we need to go, O Lord. Lord, thank you again for this day, O Lord. We proclaim your victory until the day you come, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless us all po. See you on Wednesday. See you on Sunday. We love you with the love of the Lord.